Tahimik na akong nakaupo sa sasakyan habang nagmamaneho si Joselito. Hindi ako makapagsalita, nauutol ako at walang makalabas na salita sa lobby. Sa dinami-dami ng maaaring magiging teacher, bakit siya pa? And why the hell did he qualified as a professor? I mean, that subject was his weak point in college. Ayos ka lang ba? Tumango ako sa kanya. Sigurado ka ba? Are you feeling sick? He asked me again at umiling ako sa kanya tapos hinawakan ko ang kamay niya. Wala lang di lang ako makapaniwala na natuloy ko pa ang pag-aaral ko. Don't worry, magtatrabaho ako maigi para makapag-aral ka. Natatawa niyang sagot sa akin. Hardworking ka ba? Natatawa ko ring sagot sa kanya. Nakarating kami sa bahay ng bandang 6:00 ng hapon. Nang gabing din yun tinapos ko ang assignment na inassign ni Wilfredo para mapasa na bukas sa klase niya. First day pa lang pero parang na-drain ang utak ko. Nanibago ako masyado, gusto mo ako na lang gumawa niyan. Ako na, malapit na rin ta. Okay, yayakapin na lang kita, sabi niya and he Saturday at my back at niyakap ako habang nagtatype ako. Mamaya-maya pa hinahalikan na niya ang likod ko. Joselito, I moaned his name dahil para akong nakikiliti. Bakit? May ginagawa ako. Why? Wala naman akong ginagawa. Tanong niya pabalik sa akin at niyakap muli ako pero inulit lang niya ito. Tuluyan na akong natawa sa pinagkikilos niya kaya hinalikan ko na siya ng madiin. Happy, gusto ko mas matagal, he responded at hinalikan ko ulit siya. Tama na, ano bang gusto mo? I love you, I want you, baka pwedeng pa isa lang. Mahal din kita, kaya siguro di kita matanggihan, sagot ko sa kanya and I kissed him again. Napapikit ako nang hinalikan niya ako pero sa di malamang dahilan bumitaw ako. I just saw Wilfredo's face while Joselito is kissing me. Bakit ba nangyayari ito? Is it because I saw him again? I already moved from Wilfredo kaya dapat di na ako mabagabag pa sa kanya. May problema ba? Hinalikan ba kita ng gusto? Umiling ako at saka ako napabuntong hininga tapos muli ko siyang hinalikan. This was just a matter of shock. Yes, that's it. Nagulat lang ako. There's no way that I still feel the same towards him. Pumasok ako sa school for another day in class. We have 2 subjects and will end at 9 p.m. and one of those subjects was Wilfredo. Everyone was excited for his class yung mga katabi ko kasi kanina pa nila sinasabi na ang hot daw ni Wilfredo. Mga kabataan nga naman, na-attract sa negrong sunog, well, tama naman sila. He became more attractive now. Siguro dahil yun sa walang tulad ko na iintindihin niya. Ate, patanjin ang homework mo, tanong ng isang estudyante doon. She is young yet beautiful, medyo chubby din siya at abot tenga ang ngiti niya habang nakalahad ang kamay niya para ibigay ko ang homework ko sa kanya. Ano ba yan Lexi, mangongopya ka ba? Tanong ng katabi niya, titingnan ko lang kung parehas kami ng sagot. Pero ate may number 5 ka, mahiya ka kay ate, sabi ng isa niyang kaibigan, huwag niyo na akong tawaging ate, 5 years lang ang agwat natin. I'm Florencia, kayo. 5 years? Ate akala namin 1 taon lang kasi ang ganda mo po. Ate ako si Lexi, tapos yang ipal sa likod ko si Justin yan, itong sa batera sa gilid si Norma tapos itong sayaw ng K-pop si Alex. Ate, ang ganda mo talaga, maliit na bagay guys, sagot ko at nag-flip ako ng hair. Astig ni ate, hahaha, ate di ba ireg ka, bakit ka ireg? Nabuntis ako dati and got married at a young age. Ngayon kaya nandito ako kasi yung asawa ko gusto niya tapusin ko studies ko. Astig ate, nabuntis ka nga nung bata pero pinanindigan ka. Aba may forever pala talaga. Hugot si Lexi guys, ganyan yan humuhugot walang love life. Ate, patanjin kami ng picture ng baby mo, sabi nung Lexi. Ang cute ng baby ni ate ate yung asawa mo. Wow, ang gwapo ate, maganda ka gwapo siya. Wow, perfect match pero bakit ganun? Bakit, may problema ba? I asked her. Bigla kasi siyang lumungkot na para bang nawalan siya ng pag-asa sa buhay niya. Pag pangit parehas, sinumpa pag maganda si girl tapos pangit si guy, love is blind. Pag pangit si girl at gwapo si guy, gay uma. Why is that? She asked me at nagtawanan kami habang batok naman sa iba ang natanggap niya. We talked a lot about my life, masyado silang curious at open din sila sa mga experiences.
1 oras na late si Wilfredo at binigyan kami nito ng oras para mag-usap, pinauwi pa nila ako sa kanila. Dadaan daw kasi sila at kakain sa labas at pumayag naman ako. Late na pumasok si Wilfredo, dala ang kanyang bag at laptop, hiniling niya sa mga estudyante na iset up ang projector at isumite namin ang aming mga takdang aralin. Dahil nasa dulo ako, napilitan akong iabot sa kanya ang papel. Habang ilalagay ko ito sa mesa ay nahulog ang mga papel at kailangan ko itong kunin. "Let me help you," he told me and helped me gather some papers. "Grabe ka ate, wa-effect charm ni sir sayo. Gaga, ang gwapo na ng asawa niyan." Tulad nga ng sabi ko, I walked with them palabas ng campus, sila ata ang pinakamaingay na barkada na na-encounter ko. "Hi sir," sigaw ni Lexi at nakita ko si Wilfredo na naglalakad palabas ng campus. "Hey! Sama ka sa amin, sir, kakain kami," aya ni Lexi. "Sure, nagugutom rin naman ako," sagot ni Wilfredo at muling tumingin sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin. I don't want him to think that it's still something kahit wala na talaga. Habang naglalakad kami napapansin ko na nauuna na ang iba. Hahabol sana ako but Wilfredo called my name. "Florencia, what do you want? Pwede ba tayong mag-usap? Ano pa bang ginagawa natin? Isn't this talking?" "No, I want us to talk about what happened 7 years ago. We have nothing to talk about what happened. It ended smoothly. Nakamove on ako sa pagiging duwag mo." "Florencia, pasensya na," he told me and my heart broke into pieces. Saying sorry should make people's heart go fonder like what Joselito did when he asked for one, but Wilfredo's apology, it is heartbreaking. "Sorry, mababalik ba ng sorry mo yung dati? Maaalis ba nun yung hirap na naranasan ko?" I asked him but he just stood still and shook his head. I smirked because of that. "Then don't say sorry. It's useless," sagot ko sa kanya at hinabol ko na ang mga bata. I glanced at him and he was there, frozen with his eyes shining, and it's not because of it is because of the tears wanting to fall. I placed my hand on my chest and my heart is beating so fast, it's painful like what happened before. And like before, nakatayo lang siya at di man lang gumawa ng kahit ano. Hindi pa rin siya nagbabago, duwag pa rin siya. Ang alam nating lahat, ang subject natin ay international organization, at bilang bahagi ng course syllabus natin, nabanggit na dapat tayong ma-expose sa mga aktibidad para maisabuhay natin ang ating kaalaman patungkol dito. Wilfredo announced. Hindi ko siya masyadong pinapansin kasi nagdo-doodle ako sa notebook. Gusto ko nang umuwi. I miss my baby Marjun and Joselito. "Sir, edi magme-member tayo sa international organizations." "No, pero sasali tayo sa mga activities nila. We will have a 5 days voluntary work with the Red Cross sa isang surrounded province in Pampanga, kung saan tayo magbo-volunteer at mananatili doon para obserbahan kung paano gumagana ang mga sistema." Natigil ako when I heard the word Pampanga, doon kami tumira dati. "Sir, saan po ba sa Pampanga? A small sitio, a neighborhood na maraming bata pero salat sa resources. I used to live there before." "Talaga sir, bakit po nag-volunteer po ba kayo doon dati?" Norma asked. Napatingin ako kay Wilfredo and he glanced at me. He seems to remember our times there. "I went there with my wife before." "What? Sir, may asawa ka na?" "Yes, before I had. I got married when I was 20, ang tapang kong laman din noon, di ba? Ang tapang mangarap sa amin pero di man lang ako pinaglaban kahit na minsan, iniwan ako sa ere kung kailan kailangan ko siya." "Wow naman sir, kwento ka muna, marami na kayong alam masyado, let's get back to the topic," sabi niya at naupo siya sa edge ng lamesa. "Any more questions?" "Sir, everyone po ba ay required pumunta?" Lexi asked. "Opo nga po sir, strict ang parents ko baka daw mabuntis ako." "Huwag kang mag-alala, hindi ka mabubuntis, pero kinakailangan, ito ang magiging midterms mo para sa akin ngayong semester." Nagkunot ang noo ko dahil doon and I raised my hand. "Yes, Florencia, I can't go, may asawa at anak ako." "You must go," sagot niya sa akin, "pero di nga ako pwede, pamilyada ako. Student kita at wala akong pakialam kung may pamilya ka, it's my requirement, kung di ka pupunta then you'll fail," sagot niya sa akin na para bang nang-aasar siya sa akin. Hindi nga ako papayagan halos sigaw ko sa kanya. "Ganyan na ba kalalaang, I mean,
let's think of other ways basta ang kailangan ko makasama ka at ang lahat ng estudyante sa kwartong ito. Inconsiderate coward, mahina kong bulong at saka ako umirap, masama ko siyang tiningnan kaya naman lamambat siya bigla pero sa tingin ko ay di siya papatalo sa akin. Kung di ka papayagan ng asawa mo, magre-release ako ng letter. Everyone here in this room will have a waiver form at ang hindi makasama will automatically fail this subject. Nag-ingaya naman ang buong klase dahil doon, he dismissed the class right after. Sir, I called him at lumingon siya sa akin, I can't go at your volunteering exam, hindi sanay yung anak ko na wala ako. I'm sorry but you need to go, baka pwedeng special project na lang, I asked him back. Sorry, sagot niya sa akin na para bang no choice ako. He was leaving me with no choice at all. This guy, gusto ko siyang sapakin talaga. Nanadya ka ba? I asked him. Or pinagtitripan mo ako? Hindi, bakit naman ako mananadya? Bakit naman kita pagtitripan? Bakit ayaw mong pumayag? Sa pagkakaalam ko pwede namang di sumama. I can do a term paper if you want. But I need you there, sagot niya sa akin. Hindi mo ako kailangan doon. Florencia, please, wala naman akong gagawin, hindi kita kukulitin kung gusto mo, gusto ko lang mag-usap tayo na parang dati lang. Nakikita mo na ako, nakakausap mo na ako, ano pa bang gusto mo? Gusto ko na bumalik tayo sa dati, pagkatapos mong sabihin na malaking pagkakamali na minahal mo ako, pagkatapos mo akong itaboy, sa tingin mo bababalik pa tayo sa dati? Alam ko mali ako sa mga nagawa ko, I admit it. Inaamin kong natakot ako, naduwag sa mga maaring mangyari, we are young back. Ayan, ang galing mong matakot pero di ka marunong manindigan. Wilfredo, you don't know how much I needed you pero tinaboy mo lang ako. I made a sin? Imbes na seryoso lang kaming nag-uusap ng mahina napasigaw na ako dahil sa tensyon. It's my mistake, bulong niya sa akin at tumulo ang luha niya. I turned my back and picked up my bag, kailangan ko nang umalis. Wilfredo will kill me with his. Alam kong hindi ako dapat magpa-apekto pero masyado pa ring apektado. Ate Florencia, anong nangyari? Norma asked me pero hindi ako sumagot, paalis na ako pero nagsalita siya. Pinagsisihan ko naman lahat ng nagawa ko, Florencia, aniya, at rinig ko ang pag-crack ng boses niya. It's too late, nangyari na ang lahat at huli na para magsisi ka. Mahal ko na si Joselito and your apologies won't change any mistake from our past. Florencia, tawag niya sa akin and I stepped out, itinaas ko ang gitnang daliri ko bago lumabas ng pinto. Childish na kung childish pero he deserves it. Maaga akong umuwi dahil doon, nawalan ako ng gana para pumasok pa ng iba kong klase. Pag uwi ko nakita ko si Joselito at Marjon na nanonood ng replay sa TV. Joselito, tawag ko sa kanya and he looked at me. Mommy, sigaw ni Marjon and he ran to hug me. Ganon din ang ginawa ni Joselito pero naunahan siya ni Marjon sa pagyakap, ngumuso naman ito na parang batang gustong-gusto rin ang meron si Marjon. Ako rin mommy, pahag, manahimik ka dyan, saad ko sa kanya pero di rin naman ako nakatiis at niyakap ko rin siya. Namiss ko ang asawa ko, sabi niya at niyakap rin niya ako pabalik, hinalikan pa niya ako sa lobby ko, it was a sweet short kiss. Pagod ka ba? Hindi naman ako masyadong pagod. Are you sure? Bakit mugto ang mga matao? Wala lang, napuwing lang ako kanina pagbaba ng jeep, I tried going home, para kasing nag-flashback lahat ng memories namin ni Wilfredo dati, umiyak ako kasi nasaktan ako, at nasasaktan pa rin ako sa gusto niyang mangyari. Really? Did something happen at school? He asked me again. Did someone try to bully you, my wife? Wala, Joselito. Hindi naman ako high school para may mambully sa akin. My eyes just got irritated, that's it. Are you sure? Oo, walang nangyari, walang importanteng nangyari. Oh, and by the way, nag-announce lang yung professor namin na meron kaming 5 days volunteer work with Red Cross na required daw but I decided not to go. Required at volunteer work yun, di ba? Bakit ayaw mong pumunta? Ayoko lang pumunta, sagot ko sa kanya. Are you sure? Baka nag-aalala ka sa amin ni Marjon. If it is required, okay lang naman, mom and dad are here to help. Ayoko, okay, fine, ayaw mo pero kung gusto mo you can change your mind. Kung mahalaga naman wow, biglaan ko siyang yinakap ng mahigpit at sa di ko malamang dahilan muli akong umiyak, akala ko wala na, akala ko inis lang pero hindi,
andoon pa rin yung sakit na nararamdaman ko kahit maganda na ang pagsasama namin. Bakit? Masakit pa rin, sabi ko sa kanya at nagpatuloy ako sa pag-iyak. Akala ko wala na, pero ang sakit pa rin sa puso, nakalimutan ko na siya pero noong nakita ko, sobrang sakit pa rin ng mga nangyari. Mommy, saad ng maliit na boses ni Marjun, tinago ko ang mga mata ko dahil baka mag-alala siya sa akin. Marjun, umakyat ka muna sa taas ha, doon na lang muna tayo dahil mag-uusap ang mommy at daddy mo. But mommy is crying and I don't know why. Ayokong umiiyak si mommy, L. Yung mga ginawa ko ba ang tinutukoy mo? Ito, masakit ito masyado, ang sakit na naman. Bakit ba niya kailangang bumalik para guluhin ako? Joselito, gusto ko nang maging masaya eh. Sabi ko sa kanya, he kissed my head at pinunasan ang luha ko. We will be happy, okay? I promise that I'm going to make you happy, forever and always. Basta wag ka na umiyak. The next morning, tanghali na ako nagising, pagbaba ko ay nagluluto ng almusal si Joselito para sa aming lahat. Napangiti ako nang makita ko siyang enjoy sa ginagawa niyang pag-crack ang itlog. Magandang umaga, masayang bati ko sa kanya. Napagtanto ko na hindi ko dapat isipin ang mga nangyari kagabi. Hindi ko dapat istorbohin ang mga nangyari sa nakaraan. Hindi ko na dapat isipin pa si Wilfredo. Do you have a nice sleep, LL? Oo naman Joselito, your hugs never failed to give me a good night's sleep. Sorry nga pala sa nangyari. Ano, halos sigaw ko sa kanya, bakit niya gagawin yon? He told me that you'll get a failing grade if you don't join. I don't want that to happen at saka sabi rin ni mommy na kailangan mo daw pumunta doon para ma-refresh kung stress ka. So I decided to for you. Alam kong maganda ang intensyon ni Joselito but this is wrong. Joselito, ayoko ngang pumunta diba? Sana man lang tinanong mo muna ako ulit, I asked him back. Alam kong ayaw mo pero gusto ko kasi na maging okay ka. Sa tagal ng pagsasama natin it's the first time that you acted like that. Nag-aalala ako sa'yo. Joselito, alam kong nag-alala ka pero dapat tinanong mo nga muna ako. You never questioned my decisions nor decide for me. Ginagawa niya dati na magdesisyon para sa akin, he always asked me for things. I saw his face turn bland and sad when I told him those things. Galit ka ba? I can call him again and say no. Paano ba ako makakatakas ngayon kay Joselito? Wag na, pumayag ka na sa gusto niya, sagot ko sa kanya at tumayo ako ng lamesa. Han, sorry, akala ko lang kasi kailangan mo talaga noon. Fine, naiintindihan ko. You saw me stressed last night kaya kaganyan at naisip mo ito. I'm sorry if that incident bothered you. The voluntary work is scheduled next Friday. Sa susunod na klase ni Wilfredo ang alis namin. Ayaw nga ni Marjun na paalisin ako pero wala ring nagawa ang bata. Nangako na lang si Joselito na sasama sila sa paghatid sa akin. At ako, kahit ayokong pumunta ay pumayag na lang din ako. Napag-isip ko kasi na dapat maramdaman ni Wilfredo na wala na sa akin ang lahat ng nangyari sa nakaraan namin. If I want to be happy, I must let him go at baka sa pagsama ko sa volunteer work na I may be able to close the doors na naiwang bukas sa aming dalawa. Mommy, call me every night ha, di ako matutulog hanggang di ka tumatawag. Matapos ang 30 minutes na biyahe ay narating namin ang school. Pagdating ko nga doon ay naghihintay na ang mga kaklase namin sa lugar kung saan paparada malapit ang bus. Ang iingay na nga nila kaya napangiti ako, naghaharutan na sila at naghahabulan sa gilid. Nandoon sila, ani ko kay Joselito, napangiti naman siya, ang babata pa pala ng mga classmates mo. Mabuti nga nakaka-relate pa ako sa kanila, bumaba na si Marjun dala ang isa kong bag, nang pumilit pa nga siyang agawin sa akin kanina. Gusto daw kasi niya may hawak din siyang bag ko para daw kunyari strong siya. I want to meet your friends. I also want to meet your professor. Magkikita si Joselito at Wilfredo, si Ate Florencia, sigaw ni Norma at nagtinginan silang lahat sa akin. Humawak si Marjun sa kamay ko at lumapit kami sa kanila. Hello, kanina pa kayo nandito? Oo ate, kanina pa po. Natuon ang atensyon nila kay Marjun na nagtatago naman sa pagitan ng hita ko. Ate? Siya ba yung anak mo? Sobrang cute naman niya. Nanggigil na saad ni Norma sa akin. Marjun, friend ko sila. Go greet them. They will be your new ates and kuyas. Hello, ate and kuya, bati niya sa mga ito.
Masyado naman silang nakatean dito at pinisil ang pisngi niya. Ang cute po talaga ng baby niyo. I'm not a baby hua. Iyak ni Marjon at kumapit ulit sa akin. Ayaw kasi niyang natatawag siyang baby kasi nga big boy na daw siya. Ayaw niyang natatawag siyang baby kaya siya umiiyak. Ay oo, guys, ipapakilala ko nga pala ang asawa ko na si Joselito. Pagpapakilala ko sa kanila sa aking asawa. Mas gwapo ka po pala sa personal. Pwede mo po akong maging kabit? Sorry, loyal ako sa wife ko. Wala ka, Lexi, hanggang pangarap ka na lang di mo kabog beauty ni Ate Florencia. Guys, nadinig ko ang sigaw ni Wilfredo sa megaphone at napatingin kami naman doon. We will leave at 7 AM sharp. Check the class attendance of your blockmates. Is that your professor? Joselito asked me. Tumango ako sa kanya. Great, siya pala yung tumawag sa akin, sabi niya at saka siya lumapit kay Wilfredo. Joselito, saan ka pupunta? Ihahabilin kita sa professor mo, sagot niya sa akin. Don't talk to him, pahabol ko sana pero nakalapit na si Joselito sa kanya. Wala na akong nagawa kundi ang samahan ng asawa ko. Hi, I am Joselito Caster, ako ang asawa ni Florencia, sabi ni Joselito sa kanya at nilahad niya ang kamay nito sa harap niya. He looked at him with questions. Marahil nagtataka si Wilfredo kung bakit di siya naalala ni Joselito. Hindi mo ba ako naaalala? Tanong ni Wilfredo sa kanya. My husband doesn't know you, sabat ko sa kanya at napatingin ito kay Marjon. Did you by chance know me? Yes, classmates tayo sa isang subject dati noong college but we are not close, sagot naman ni Wilfredo at napabuntong hininga ko. Ah, kaya pala well, nice to meet you. Nice to meet you again, too, sagot naman ni Joselito sa kanya. Kung naging classmate kita, do you happen to know my wife back then? One wrong move and Joselito might gain his memory back. Baka magalit siya muli sa akin. No, di ko kilala si Florencia. The university that we went was pretty big, he said. Napabuntong hininga ako at masamang tumitig kay Wilfredo. Sir, pwede ba akong maghabilin sa'yo? Oo naman, tungkol saan ba yun? He answered. Pwede mo bang alagaan ang asawa ko? Sure, I will, sagot naman ni Wilfredo sa kanya. He smiled at him at saka tumingin sa akin ng makahugan. Ayan, may mag-aalaga na sa'yo doon habang nasa volunteer ka. Don't forget to call for this big boy, okay? He asked me while pointing at Marjon. Yes, I will. Sige na, umalis ka na. May pasok ka pa, di ba? And Marjon needs to change para naman sa pasok niya sa school. Sagot ko kay Joselito. Pumayag naman siya at nagpaalam sa mga kaibigan ko nang makaalis na si Joselito. Wilfredo grabbed me by my hand and he softly held it. Bakit? Maraming salamat at pumunta ka. Pumunta lang ako para matapos na ito. Nothing more, nothing less, sagot ko sa kanya at pumasok na ako sa bus.